Eto, isa dun sa maipapayo ko sa mga balak talaga magtayo ng banda. Actually, kahit naman yung may mga banda ngayon, ayan, kahit si Ged, sabi nga kanina, no, ang hirap talagang makahanap minsan ng yung kahit sa schedule. So, kumbaga, as much as possible, nagkakaunawaan lahat ng band members, open sa isa't isa kung sakali may problema, kahit sa pagtugtugan, no, magkakaroon ng gig, no. Yung huwag mahiya na, hindi ako pwede sa ganito kasi may appointment ako, no. Siguro magsabi lang talaga, open sa isa't isa, kasi maganda magtugtugan Reaper Rocker pag walang drama. Ayan, kahit si Jed, narinig ko yung sinasabi ni Jed kanina, ayan. As much as possible, ang tatanda na natin, ubusin pa ba natin yung ating oras, no? Awayan, awayan. Mas maganda talaga, tugtugan, walang drama. Mas maraming magagawang kanta kapag smooth sailing ang isang banda. Hello everyone, this is Kian from Reaper Rocker. On today's episode, nag-interview tayo ng mga banda at kikilalanin natin ang bandang Celestials, banda ni Doc at Chronocyte at alamin natin ang tungkol sa kanilang buhay banda. So, if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Banda ni Doc is an OPM indie band based in Laguna with members from Santa Rosa and Los Baños, formed in 2011 by Arnie and Aris. The band emerged from a shared love for pop, punk, and alternative rock. The band's current lineup expanded with the addition of Ryan on vocals in 2016 and was completed by Carlo on drums in 2024. Together, they form a tight, energetic unit known for music that reflects real-life Filipino experiences with humor, honesty, and social awareness. The band composed of Arnie on guitars, Aris on bass, Brian on vocals, Carlo on drums. Notable releases of the band are Kasabihan, released on June 2024, Etomax on September 24, and Break Up on August 2025. Celestial is a visionary musical collective born from an infinite fascination with God, the cosmos, and the divine architecture of creation. Formed in 2023, drawing from inspiration from the vastness of space and the eternal mysteries beyond human perception. The band creates immersive soundscapes that transcend earthly boundaries. Blending with progressive elements with cosmos-infused atmosphere, Celestial Scrap's music exists between the sacred and the infinite, where celestial wonder meets spiritual depth. Each composition is designed not merely to be heard but to be felt, inviting listeners to a realm of reflection, awe, and transcendence. Chronocyte is a heavy thrash metal band formed in Dasmariñas, Cavite, known for its aggressive riffs, relentless rhythms, and dark, time-driven themes. The band officially formed in December 24, 2024 when Luis Gabriel Godes, rhythm guitarist, vocalist, and Metallica Yuan Duavit on drums came together with a shared vision of creating uncompromising metal rooted in raw intensity and precision. Soon after the band's formation, Cyrus Toraha joined as the lead guitarist, bringing sharp, technical solos and melodic depth that helped shape Chronocyte's distinct sound. Completing the lineup is Alex Abenoja on bass, whose heavy, low-end power anchors the band's fast and crushing compositions.
Blending with ferocity of thrash with the weight of heavy metal, Chronocytes continues to carve its identity in the local metal scene, driven with passion, discipline, and a relentless pursuit of sonic brutality. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang mga bandang na interview natin. So, I hope na ma-enjoy nyo tong video na to at panoorin natin tong interview. Hi, so hello everyone. This is Ian from Reaper Rocker. Makakasama natin ngayon ang mga iba't ibang mga banda for this interview. So, magpakilala muna ang mga bawat miyembro. Hello, good afternoon, Reaper Rocker. Ayan, magandang hapon. Ako si Doc Arne ng banda ni Doc. Ayan, at masaya din ako kasama ko yung mga kabanda ko tsaka yung ibang mga kabanda namin sa Roscoe. Good afternoon. Good afternoon. Okay, and next, si Aris ng banda ni Doc. Please introduce yourself. Yes, magandang hapon, Reaper Rocker. Aris Lento ng banda ni Doc. Okay, perfect. Then, next naman si ang banda ng Celestials. Ayan, pagpakilala mo na ang bawat membro. Good afternoon, guys. Sino gusto mo? Jed nga pala, from Celestials. Thank you. Chete Celestials. JR ng Celestials. Pakilala rin si Luis ng Chronocyte. Hi, good afternoon everyone and especially po kay Reaper Rocker. Ako nga pala si Luis ng Chronocyte. Ayun, thank you so much. And prepare ako ng 7 questions. So, pag-usapan lang natin ang tungkol sa buhay banda nyo. Yun. So, share nyo lang yung mga yung mga experiences niyo. So, yun. So, let's begin. Okay, so first question natin is can you tell me about your band and how the band formed? So, let's begin sa banda ni Doc. So, sino mag-share sa inyo? Okay, so good afternoon. Ako nga pala si Arne, isa sa founder ng banda ni Doc. So, we started 2011. Nakilala ko si Aris, siya yung bassist ng banda ni Doc. So, mula sa aming dalawa, nag-evolve yung aming parang foundation ng sound. Kumbaga siya yung bassist, ako yung guitarist. And then, from there on, nagkaroon na kami ng iba't ibang members until mabuo namin ang present lineup namin is kaming dalawa. Na-add na lang si Brian last 2016 and then si Carlo for drums nitong 2022. Easy. And bakit banda ni Doc ang pangalan ng band? Ayan, hoping ako itatanong mo yung Reaper Rocker. So, isang Christmas event, 2016, second time na naming tutugtog, nagkataon, wala pa rin kaming pangalan. So, mula sa audience, sumigaw, "Banda nito, banda nito." So, narinig ni Aris, siya ni Brian, "Ano to? Yun na lang pangalan natin kasi wala pa kaming pangalan." Arit na sa stage. So, pinanindigan na namin, banda nito. So, doon nagsimula yung name namin, galing sa audience. I see, mabilisan lang, parang impromptu na yun na yung pangalan ng banda nyo. And actually, interesting din yung banda nyo. Yung pangalan ng banda nyo, parang mapapaisip kung ano nga, no? Mga doktor yung banda. So, astig, solid yan. So, next naman ay how about yung Celestial? Can you tell me about your band and paano nabuo ang band? Well, actually, nag-start po kami December na 2023. So, yung mga member namin, actually ako na lang yung tirang manong doon. Then we recruited sila Jed. We started because nung wala kami magawa parang siyempre as a musician, naghanap ka ng tunog nyo. So, makita ko sa itong mga tropa. Then, we formed after 2023. Yeah. And then, bakit Celestials ang pangalan ng band?
Actually, Celestial talaga siya. Kaso, yun nga, may nakita kami nakapangalan sa Bulacan. Lately na lang namin nalaman. So, dinagdagan na lang namin ng S para hindi na masyado mag-rebranding. Although, hindi naman kami parehas sa music. I think more on Pantera ata sila. Tapos kami kasi more on experimental na metal po. Celestial as more on gods, like creator. Yun yung reason. Karen. Solid. Okay, so next naman natin ang si Luis naman ng Chronocyte. Can you tell me about your band and paano nabuo ang banda? Alright, so it was on December 24, 2024, Christmas Eve. Nagkita kami ni Yuan sa yung drummer namin sa Binangonan. First time meeting namin. Tapos, ayun, matagal na namin plano na like bumuo ng banda with him. Tapos nabuo siya nung Christmas Eve, and then the following month, which is nung January, ayun, nag-jam kami ng mga Metallica songs. Tapos nung February, doon na namin ni-recruit yung lead guitarist namin, si Gezyrus. And ayun, tapos nung what do you call this, months later, nagja-jam lang kami, tapos bumuo na kami ng kung ano, tapos sumali namin sa gigs. And yan, the rest is history. Nice. At bakit Chronocyte naman ang pangalan ng band? Kasi it's because dun sa tropa namin sa circle namin, si Kuya Marlo of Desecrator Throne, nag-suggest kasi, humingi kasi ng suggestion si Yuan kung ano magandang pangalan ng banda, kasi thrash metal nga kami. And then he suggested Chronocyte, which means parang time killer. Kumbaga, ayan. And then at first sabi ko, okay, medyo hesitant ako kasi parang medyo hesitant ako sa pangalan ng banda namin. Tapos hanggang tumagal, sabi ko, okay, ito na yung pangalan ng banda namin, Chronocyte. Lock in na kami. Nice. Pero ang ano pala nyo is thrash metal. Solid yan. Ang first impression ko dun sa pangalan ng band nyo is more on like death metal thing eh. Kasi, sabi rin sa amin, nung nag-rehearse kami one time sa Cavite, nagsabi sa amin, akala daw nila black metal kami. Sabi ko, hindi po, death metal po kami. Nice. Interesting. Well, nice meeting you, all of you. Nakakatuwa naman ng mga history ng banda nyo at paano kayo. And I hope na yun nga, sa mga susunod na mga gigs ay makita ko rin kayo in person para, magkakilala pa, di ba? Ayun. So, next question naman is, who are your influences in music? So, let's begin sa banda nito. Sinong gustong mag-vocalod here? I-nominate Aris. Go. Ano kami, kay Doc din ang galing, dapat si Doc ang nag-ano nito magsabi kung ano yung namin Pero Green Day, mga punk ang namin, punk rock ang aming genre. Well, Nice. actually, si Doc, mahilig sana yan sa 80s. Yan, mga new wave. Yun yung umpisang tinutugtog namin yung magko-cover pa lang kami. New wave, mga songs. Oh, solid, new wave. Actually, yan bihira na nga yung mga nagpapatugtog ng new wave ngayon Pero, okay yung influences nyo. Since mga tito, kaya new wave. Nice. Then tapos punk din. Yan, Yes, yung mga punk. indie, Mm. solid. Yeah. At saka, maganda mga tugtugan ng punk, sa totoo lang. Buhay na buhay pa rin ang scene ngayon ng punk sa Pinas. Kaya, maganda yung yung ipapatuloy nyo yung style ng music na yan. Keep it up. So, okay. So, next naman ang sasagot sa tanong natin, who are your influences in music?
bandang Celestials. So, sinong magpo-volunteer? So yun, Celestials based on Shete. Experimental metal siya. So, galing sa mga iba't ibang banda where we have our own reference or roots. So, yan na namin siya, parang pinagsama-sama namin siya yung mga reference namin to form a new music. So, Nice. Napaka-interesting. Kasi marami rin talagang mga experimental bands na nag-exist ngayon at talagang, alam mo yon, iba't ibang mga genre din talaga ang pinaghahanap. At magaling. Ano yan, magandang genre din yan. Solid siya. And next naman, ang bandang Chronocyte. So, saan kayo nakakuha ng, sino yung mga influences nyo sa music? Syempre, mainly Metallica. More on ang main influence talaga namin is thrash. Syempre, usually yung the big four, Metallica, Slayer. Tapos as of now, nag-experiment kami ng ng genres like hardcore, something like that. Pero yun, mainly thrash talaga kami. Thrash talagang influences namin. Nice. At saka ano yun, yung Big Four, ano yan, old school thrash metal. Yan. Old school. Yan. Talagang inikyo yung metal alive. So, solid yan. Nice. So, next naman ay proceed na tayo sa next question. So, ano naman yung most memorable gig na naranasan nyo sa career nyo as a band? So, let's begin sa banda nito. Ano yung pinaka-memorable nyong gig? Si Doc Wala na sasagot. sasagot yan. So, para sa amin, lalo na para sa vocalista namin, itong katatapos lang na February fair sa UP Los Baños. So, bukod sa, yung drummer kasi namin, veterano na dyan, si Carlo. Pero para sa banda nito, very grateful kami. Yun yung pinaka-memorable namin. Concert talaga. Wala akong masasabi. Well, pinakamaraming crowd na na-experience namin. I'll be fair. Ano yan yun? Sa UP Fair ng UP Los Baños? Correct me if I'm tama ba? Correct. Nice. Oo, kasi talagang malaki rin ng ang UP Fair. Kailan, madalas ako sa UP Fair dito sa Quezon City. Pero yung sa UPLB, alam ko rin malaki rin ng mga crowd dyan Kasi as in, isa yan sa mga malaking gathering ng mga musicians pagdating ng buwan ng February, di ba? So, good thing. Week-long din yung celebration. So, bawat araw-araw, iba-ibang banda tumutugtog. So, simula umaga hanggang gabi yata. Kami day 4. Day 4 yata tayo, Doc, ano? Day 4 tayo tumugtog. Day 4 tayo dito. Day 4, tapos ang main act ng East of Dish. Nice. So, para. And follow-up question lang. Since nag-play kayo sa UP LB, nakadama kayo ng kaba? Nung siyempre mas marami yung crowd, di ba? So, ano yung feeling? Nakakaba. Sobrang nakakaba. Pag-akit ng stage pa lang, kabadong-kabado na. So, hiningal ako sa kaba Kasi, yun ang feeling nga, kaunahang tugtog namin na gano'ng kalaki yung crowd. And then, gano'ng kalaki yung stage. Tapos puro pa mga bata yung naando, puro mga kabataan. And then, ang daming musician, daming magagaling. So, syempre, may portion na may intimidate ka talagang tumugtog. Pero once na doon ka naman sa stage, bawasan naman mga 50% yung kabay kapag nagtumugtog ka na Pag naglaro na rin or kapag naando na rin, kapag nakita mo na rin yung mga tao na na sumasabay, nakikipag-interact. So, nawawalan na rin yung kaba as you go along at as mga tumutugtog, kumakanta ka na. Nice. And kamusta naman yung crowd? Sila na talagang received naman yung performance? Yes, marami yung crowd. Sumasabay kahit pa puro halos majority ng mga naado puro mga bata. Sumasabay naman sila. Kahit yung mga tito na yung tumutugtog, sabay pa rin.
Amazing. Nakakatuwa, no? Kahit talagang yung music ng punk is nadadala rin kahit sa mga younger generation, and knowing the fact na iba na rin yung mga Yes, music talaga ng mga younger generation yun. So, maganda yan. At least nagkakaroon kayo ng exposure. Pinapakita natin yung mga ano ba, masasabi natin mga so-called tito music, no? Pero it's big, para may big maibigay natin sa ano, no, sa mga younger generation, and sila rin malay mo tayo din ng sarili nilang banda and bringing their own sound, right? So solid guys, and congrats pala sa inyo na nakatutugtog din kayo sa malaking gig, diba? Nice. And proceed tayo, si ano naman sa Celestials, ano naman yung most memorable gig ninyo? Hello. Siguro yung memorable sa amin, kung matandaan, kung sa Marikina yun eh, yung medyo hindi kami narinig, tumutugtog kami pero hindi kami naririnig na maayos sa stage. Gawa nung sa mixer yata. Yun yung pinaka-memorable lang na parang sa bandang huling part lang biglang gumanda yung tunog. Well, it's normal talaga nangyayari yung mga technical issues eh. But kahit yun sa lang. pero ano naman, kamusta naman yung crowd? Hindi naman sila parang nainis nung nawala yung nagkaroon ng technical difficulties during that time? Ano sila, nagtataka sila kung bakit parang ang hina ng dating ng guitar tsaka nitong vocals. So medyo maugong lang din yung sa drums. Ganun. So after nung tugtog namin, yun, lumapit yung isang banda na sinasabing na hindi ganun karinig. Sobrang hina. Akala nila sa amin yung pagkakabalik. So normally nasa mixer talaga. Yeah, yun lang memorable namin. Pero yung totoo yun, may mga ganyan talaga nangyayaring technicalities, and actually it's out of your control. Siyempre, yung mga gear ninyo, nakapag-handa nyo, tsaka nakapag-rehearse kayo. Pero may mga bagay talaga na minsan sa tech na nagkakaproblema. Kahit sa mga malalaking mga concerts, nangyayari yan. Na yung akala nila, ang ganda ng tunog. Actually, nung last time, yung nasa circus ako, na nag-perform ang bandang, Cup of Joe, yun. Nagkaroon sila ng technical difficulties that time na as in walang audio. Naririnig lang nila yung mga gitara at saka drums, pero yung the rest walang naririnig. So napilitan silang ulitin yung set nila. So everything talaga nangyayari talaga yan. So pero at least ang mahalaga is na i-deliver nyo yung tutugan. So solid yan. Okay, kahit paano, okay naman. Thank you. So yun, next naman, si Chronocyte naman. Can you tell me ano naman yung mga most memorable gig ninyo? I think for me is yung gig namin sa Planet Louis Studio sa Santa Rosa, Laguna. Kasi, what they call this, parang yung crowd kasi doon, tawag nito, parang mga kasing edad lang din namin. Tapos at first, mga kasama kasi namin, yung iba kasi doon, mga hardcore eh. Tapos kami, trash. So, sabi ko, medyo na-intimidate kami doon. Tapos, nung kami na yung next na sumalang, ano namin tinugtog is yung original namin, which is yung Ipon ni Lola. Tapos sabi ko, wow. Medyo nabuhay yung crowd noon kasi syempre, opening track. Nung nandun na kami sa pangatlong kanta namin, ayun, ang gulo nila doon sa loob. Tapos, to the point na hindi ko na alam kung saan ako pupwesto, ganun. And then, ayun, yun yung masasabi ko na parang pinaka-memorable sa akin. And another thing pala is yung sa The Social House din. Kasi nasa bucket list namin na tumugtog kami sa The Social House sa Makati. Sabi ko, kasi ang ganda ng venue. Tapos, ayun lang, na-shock na ako. Na parang naging core memory na sa akin yung dalawang gig na yun. Nice. And maganda dyan sa Social House. Madalas din akong suki dyan na talagang, at least diba, bago sila nagsara, nakatugtog din kayo dyan, diba? Kaya, yun nga po eh. Nice. And then dun sa, yung sa Planet Louis, yung nag-perform kayo dun,
sabi niyo marami mga hardcore din na mga fans doon. So pero at least 'di ba, kahit at very first na-intimidate kayo pero na-overcome nyo, 'di ba? Tsaka nagustuhan din ng crowd yung music nyo. So tama ba ako? Yes po. Parang gumulo ng konti lang, gumulo lang ng konti. I see. So nice na solid at least 'di ba na talagang well received yung yung performance nyo at talagang na-appreciate din ng crowd yung performance. So napaka solid yan. Nice. Okay, so ang next naman natin na question ay what are the challenges you encountered in your band and paano nyo siya na-overcome? So let's begin with banda ni Doc. So sino ang gustong sumagot? Ano mauna, Doc? Go. Okay, so challenges namin yung schedule kasi ako, si Aris, kami, mga alipin kami ng 8 oras na trabaho. So meron kami mga full-time job. Si Doc naman is doktor talaga siya. Nag-adjust ng oras. Kami ni Aris is more on sa 8 oras kami and then may mga overtime pa. So pag may mga pasok, yun, isa sa mga difficulty namin yun, no? Yung schedule. Kunwari, may practice, may schedule ng gig yun pag nagkakaroon ng problema. Kasi yung schedule namin ni Aris yung madalas na nagiging reference nila dito kung kailan magsiset ng mga schedules. Ayun. I see. At saka totoo yan syempre pag may full-time work ka, hindi mo talaga may iwasan na yung schedule talaga magiging problem. Pero let me ask si Doc, hindi ba nagiging conflict sa schedule mo yung work? Since doctor ka, nagkakaroon ba siya lumawa ng conflict sa time mo sa work kung talagang duty ka or what? Actually, rito na ako sa akin kailangan lang talaga time management. So, although sabihin natin hindi hirap talagang pagsabihin kasi tulad yung time ng tutugtog kami. So may naka-admit pa ako ng time na yun na minamanage ko heart attack. So may organ infarct ko. And then pagkatapos yung tugtugan na namin, ewan ko, sunod-sunod na magsipagtawagin yung hospital ko. Sabay-sabay yung meeting ng isang heart attack, isang dalgado, problema, ayun. Basta siguro natataon lang na pinagbibigyan kami. Although, andun talaga yung challenge bukod sa akin, bilang doktor. Siyempre, yung iba ko pang member, hinahanapan ko talaga ng schedule na nakapag-practice kami, nakapag-recording. Andun talaga yung challenge. Hinahanapan ko ng common time para sa aming method. Kaya ako naman, ayoko din na mag-suffer, kunyari, tulad nitong vocals namin, supervisor siya. Ayoko mag-suffer yung performance niya sa company para lang sa banda. Kaya si Aris, ayoko din, parang pagkalo ko, this year or next year, angat na rin ang position niya yan. So, ayoko naman na-apekto ng banda yung kanilang respective career sa kanilang company. Talagang challenge lang pala. I see. And the good thing is that constant yung communication ninyo. So, talagang open kayo kung ano yung sa work ninyo, yung schedule ninyo. Tsaka syempre, pagka yung position talaga, kung gusto mo talaga ma-promote, diba? Sometimes we need to sacrifice things like yung schedule. So talagang masinsin ng dapat talaga nai-inform ang bawat members para at least mag-meet halfways kayo para makapag-practice, makapag-gig, diba? But follow-up question doon. May mga times ba na pag during gig day nyo pag magigig kayo sa mga bar, nangyayari ba na bigla kayong lahat ng members hindi makakapunta or ilan lang sa inyo ang tutugtog? Repair after, sinisigurado namin na beforehand, kumpleto talaga kami. For example, kapag kunyari,
February 28, meron yung gig. Tapos nagkataon, kahit isang member lang sa amin, hindi po pwede. Sinasabihan namin hindi namin producer dito, sorry, hindi kami talaga pwede. Minsan nga, mas maganda in advance, alam na yung kanya-kanyang schedule. May nakaplano bang family affair, family gathering, o kaya overtime sa company. So, mas maganda sana dun sa in advance yung gig, masasabihan din namin para hindi din nakakagyari sa producer. So far naman, wala pang mangyayaring ganun sa amin. So far, nakakachamba. That's good. At least hindi talaga totally conflict yung schedules at saka yung pag-gig ninyo. Hirap din kasi talaga pag yung last minute mapapa-cancel kayo ng tugtugan dahil nga sa mga personal niyo ring mga schedules, di ba? And ang mangyayari doon is, syempre, yung impact sa production is magiging negative yung image nyo as a band. So, mahirap din. Pero that's good na at least every one of you are informed sa mga kanya-kanyang mga schedule. Diba? So, nice. And how about sa Celestials? Ano naman yung mga challenges ninyo na na-encounter at paano nyo siya na-overcome? I guess yung naghahanap kami ng member, like additional member. Kasi minsan yung mga schedule nila yung pasok. Same din with the banda nito. Yung mga schedule hectic nila, work, family, ganyan. Which is understandable naman. Kaso minsan kasi parang pag naging habitual na, alam mo yun, hindi na siya huli. Well, hindi naman masyadong maigpit eh. Pero yun nga, may mga tao kasi talaga na dedicated, I guess, yung pag yung music nila. So yun, isa sa mga challenges namin yun. Actually, till now, since nag-add pa kami ng member. Then, aside from that, yung schedule tracking din. Kasi sa mga pag-create ng music, kailangan din namin yung participation dyan. Then, I think Jed may add sa Jed. Go ahead. So yun nga, regarding nga dun sa sinasabi ni Shede, about sa the track ng music. So, or pagbuo din ng music. So, may mga challenges din. So, ang ginagawa namin, pinagplanuhan talaga namin yung bawat music namin. Kung kailangan ng reference, mga ganun. Yun nga sa mga bagong, katulad sa mga bagong members. So, pag nahihirapan sila, bibigyan namin sila ng reference. Ganito yun. Pakinggan nyo yung ganito. Kung baka may makuha kayong help or help sa ganitong kanta. Yun yung mga parang ginagawa namin na action. Nice. Yan, maganda rin yung bibigyan nyo sila ng reference sa mga music na ginagawa. Kasi nga, malaking, parang siya framework or parang yun yung guideline nyo para formulate nyo ng magandang music. And then yun, maganda rin yung talagang natutulungan kayo sa isa't isa if they need help, especially sa pagtatrack ng music. Kaya tama yung ginagawa ninyo. At saka, pinaka-importante rin talaga yung constant communication within the band para magtuloy-tuloy ba yung paggawa niyo ng music. So, that's good. And so, yeah, since wala... Kasi since yun nga, tama yung communication is not. So, parang tawag dito, na tinuturing namin yung isa't isa na magkakapatid, walang ilangan ba? Yan lang dapat yung samahan. So, even though na may mga bago, mga nagiging bago niyan, yun na sinasabi namin na kaya nahihiya. Kung ano yung mga suggestion nyo, ibigay nyo lang para ma-incorporate namin. Or mas mamaya, mas mapaganda pa, mga ganun. Yan, tama rin yan. Yung suggestions, at least nagkakaroon kayo ng feedback sa isa't isa at saka yung ma-formulate nyo yung right music according sa mga skills niyo. So, that's good. Keep it up and yun talaga yung isa sa mga important things sa banda. Maganda rin yung may brotherhood din talaga sa banda.
kasi nga mas nagiging mas intimate at mas magiging solid kayo as a band, diba? And also magiging mas comfortable kayo na magtugtugan sa isa't isa. So nice. Okay, so next question naman, since wala si Chronosite, so later kung makasali siya sa link natin, pwede natin siya i-catch up. So, ang next question naman is, what are your plans or what are your future plans as a band? So, simulan natin sa banda ni Doc. Sino kaya ang gustong mag-volunteer? Si Doc. Aris, Okay. Si Doc. Kakayaan pa. Ikaw na, Doc, medyo ano pa ako. Hindi ko pa kaya Okay. Napuyat pa ako. Sige. So, sa ngayon, may upcoming single kami. Darating this March 20, yung tinugtog namin ng live. First time namin magtugtog ng live sa Grand Fair. Ito yung title ay Twitter of Buhaya. So, ang inspiration ko dito yung American Idiot ng Green Day. And then, may pagka-political din siya. Yun nga lang, bawal kasi mag-daily ko lang. Ayaw din namin ng mamura-mura sa lyrics. So, talagang as much as possible, nang ilabas namin yung unang wala kami sinasabi. At the same time, gusto namin maging proactive din kasi powerful, lahat tayo pagdating ng araw ng eleksyon. So sana huwag lang tayo magkamaging ng pipiliting leader or mabubuhay sa atin for the next 6 years. Kasi kung hindi, tayo rin lang naman nagsasuffer. Yung lanta namin yan, hoping ako, wala lang, siguro sabihin natin, hiniling lang ako ng vision, kung ano man, sana makapasok sa playlist ng Spotify. Yun. Tapos, suntok sa buo na yung Billboard Philippines na lahat naman tayo nangangarap na kapalo yan. Pero plastic naman, kung sasabihin kong yung banda ko hindi mangangarap yan. So, magsabihin suntok sa buwan, sige, go na, makakatsyan ba? Bakit hindi? Pagbibigyan lang kami. So, yan talaga yung mga goals namin. Kilala, yung banda. Same din dito sa mga kasama namin sa Rosco. Natutuwa nga ako kasi iba't ibang genre buhay. Gaya ng Celestia, Spotify. Medyo may pagkong-experience kasi talaga ako pagdating sa musical things. Abutan ko na yung mga medyo sumisigaw-sigaw ng girls school. So, natutuwa lang ako dito sa mga kasama namin sa Rosco. Iba-iba yung genre. Hindi yung alam na kung tugtog na yan. Siguro reversion ng process. Natutuwa ka rin. Kung yung genre kakaiba dito sa Rosco na. Ayun. So, yun yung goal talaga namin. Kahit paano na kailangan na rin ng okay yan. I-promote mo na rin Yeah, yung mga susunod dating singles this year. Yung 3 kanta, sama mo na rin. Abangan na nila. Actually, Reaper Rocker, yun, tinarget din kasi namin na each year, at least makapaglabas kami ng 4 na singles. So, unang nga this March, yung Twitter at Buhaya. And then, within 2 months ang apart ang labas, target namin May, saka July, May, July. 2 love song na kakaiba siya. Rap na love song. Kasi yung love song na natugot mo ng banat yun, asa yung tutugot ngayon, medyo ginawa namin yung rock siya. And then, hoping din, by September, may ilabas namin yung na-book namin Christmas song. Yun. So, dun ako excited to mention sa darating mga Christmas. First yan para sa banda nito. Yun. So, nakakatuwa naman na marami kayong mga upcoming mga singles na ilalabas sa this year. At hopefully na yun nga may promote rin sa mga iba't ibang mga streaming apps yan para mas marami yung yung coverage, mas maraming makapakinig, di ba?
especially sa mga fans nga ng punk yan, ay ako, siguradong magugustuhan nila yan pag sunod-sunod yung labas ng mga music mo. At alam mo yun, magkakaroon kayo ng mas magandang exposure. So, hoping for the best for your band. Okay, so next naman ang bandang Celestials. Ano naman ang plano nyo sa banda nyo in the future? Yung goal namin, short goal namin for this year is yung makakuha namin lahat ng mapata namin lahat ng gig from Liverpool Brass Team. Tapos yung mga guestings din, mapatad namin mga pag-music. So, thank you sa Neve for having us. Nice. And yun, talagang gusto din ako nagpapasalamat kay Miss Nan sa makilala ko ang mga bawat handle niya. No? At saka, yun nga napansin ko dito sa Nepropasti, ang daming iba't ibang genre na sinuha siya. At nakakatuwa din na I actually listen yung mga bawat members ng mga ng production. Nakakatuwa yung mga iba't ibang form of music yung maririnig ko at saka mga iba't ibang genre. Kaya nandun yung curiosity, no? Kaya nakakatuwa lang. At least may mga nadidiscover din ako mga bagong bands. So I'm actually happy with that. And at the same time ito, itong interview natin ay happy din ako kasi mas nakikilala ko ang mga bawat miyembro, mga bawat banda under ni Miss Nan. So, amazing. Okay. Maraming salamat. Of course. And then, full support tayo, of course. Siyempre, tayo naman din na magtutulungan sa local scene, di ba? Tama. So, ito next question naman. So, since nga related to sa local scene, no, ano yung masasabi nyo sa current state ng local scene sa indie at saka underground? Let's begin with Panda nito. Sino gusto mag-share ng kanilang thoughts sa local scene na yun? Si Doc pa rin. Okay, sige. Si Doc kasi ang ulo niya. Paper natin, ang napansin ko lang, ayan, ang dami kasing nag-take-place, sinasabi nila, hindi sila, hindi alternative, hindi lang. Tapos mapapansin mo, under pala sila ng gantong recording label. Kasi yun magiging indie. Kaya nga hindi independent. Siguro kulang ng pakinggan. Para tuloy nagagamit yung indie na word para lang maging yun yung dating sa akin. So kahit masabihin natin under ng recording label, yun nagamit pa rin yung medyo nagiging na tuloy yung word. Parang kahit sino pwedeng gamitin. Ayun. At the same time, hindi naman sa ayoko ng current trend ng music ngayon, pero gusto ko sana mas wide yung pagpipili ang choices talaga. Hindi lang sa underground talaga, buhay na buhay yung iba't ibang genre. Pero din sa mainstream sana kasi parang ngayon mas ang dami talaga ng kumbaga sa music, kumbaga sa product, parang branded rin. Isa yung tulog na naririnig ko. Kahit yung boses, kahit iba yung pakantahin nyo, yung isa lamang yung tonong naririnig ko. So, ayan. Feeling ko naman, nakaka-relate yun ang class na sinasabi ko. Maraming magagalit sa'yo. Hindi naman siya magagalit, pero sinasabi ko na yung salong addiction. Hindi ako galit sa kanila, pero hindi mo rin masisisi kasi gusto kong siya. Kapit sa pagkamin kung ano gusto ng recording label. Ito kasi sa atin, ayan, Celestial, banda ni Doc, yung ibang kasama sa Rente. Talagang, kumbaga, wala sa ating yung mahawak na sabihin natin recording label. As much as possible, ito sa tugtugan natin. Kumbaga, walang nagtitit pa sa atin kung ano yung gusto nating tugtugin, ano yung gawin nating kanta, kaya merong explicit lyrics or what. So, at least dito sa atin, sa roster natin, malaya lahat ng mga banda,
ano talaga yung gusto ko talaga. Hindi kagaya nung may branding na ganyan. Yun lang yung masama ngayon sa mainstream. Talagang kakapit sa patalmi yung artist. Kung ano yung gustong sabihin ng recording label, wala, no choice sila. Ayun. Although, ang problema lang dito sa atin, sa roster natin, mahirap talaga makaka-penetrate sa mainstream unless pagbibigyan talaga yan ng kanyari, Apple Music, Spotify, kasi pagbigyan na natin sa bandang to. Kasi ngayon, para masabi mo isang hit, isang kanta, 10 million streams, which is very impossible para sa isang independent artist unless meron ka talagang nagbaback na recording label. Although, siguro, pag talagang may independent artist na makakachamba, sige, nakapita na yun. Hoping lang ako, meron sana na makagawa dito sa roster na yun. Yung supportahan namin yun. Well said, Doc. No? I agree. Ang problem ngayon kasi lalo sa panahon ngayon, yung music ng mga nasa mainstream is kind of very similar talaga eh. Parang walang something na parang kakaiba. So that's why kahit maski ako din nagtatry din ako, mas more na nakikinig ako ng mga indie tsaka ng mga underground bands right now kasi nga parang masyadong parang generic, yun yung parang mas term dun eh. Masyadong generic ang tunog ngayon ng mainstream unlike siguro 20 years ago nung nasa 2000 saka 90s. Ang gaganda ng mga kanta ng mga bawat bandang vocal kaya talagang nag-boom yung OPM rock scene nun eh. Unlike today, buhay naman siya. Masasabi ko naman yes. Kaya lang, yun nga, parang walang identity. Parang lahat sila pare-parehas ng tunog. So hopefully, no, sana dito sa mga kapatid natin sa indie at underground scene magkaroon ng nung talagang mag-trend yung kanta and hopefully na talagang masuportahan natin ng todo yan. Why not? Sana. Lalo naman ngayon, meron ng mga digital media na ngayon or streaming sites na pwede nating magamit to promote their music, di ba? So, hoping for the best, no? Okay. So, next naman, ang bandang Celestials. Ano naman ang masasabi nyo sa current state ng ating local scene? I guess, pa-big time na lahat eh. Kasi, mahal na nung effects na ginagamit nila eh. Kami, sakto lang eh. Sila halos lahat, White Cortex, Cortex. So, lahat digital na rin. Which nakakatuwa din kasi nga, they want it to sound better. So, okay yun. Yun yung napapansin ko kasi mas maganda na yung tunog. Although, depende din sa bar. Pero most ng players na nakikita ko, medyo smart na sila pagdating sa setup. Hindi nakagaya dati na ang daming technical difficulties. So aware na sila doon, which is good. At least na-develop or na-deliver nila ng tama yung tunog nila on their preference. Aside from sa mainstream, same din kay Rocco Reaper na ganun din yung setup, more on sila na lang. Parang hindi katulad nung buhay pa yung balian ng leeg. Like they promote yung mga nasa underground scene na kahit di nakikilala dahil sa kanila kasi kilala sila. So hope mabuhay ulit yung mga ganung setup para at least yung mga hindi kilala, nakikilala. I think Jed will add more pa. Ayun. Agree ako dyan. So, Go, Jed. So, yun, regarding sa kanina na yung mga nasa mainstream na engineering yun. Yun po. Pag pinakinggan mo sila pare-parehas, not to hate, pero ganun talaga yung ginalabasan nila eh. So, nakapansin ko din sa ibang sa ibang yung mga banda na rin na nagiging-parehas yung tulog. So, this is one powerful din na lumubo kami para maging iba kami sa ibang banda na meron sa Okay, so let's sa banda dito. So,
ano yung maia-advise ninyo sa mga aspiring bands sa journey nila sa Para sa akin, ano? Ayun na. Para sa Try. Alis. para sa akin isa lang ang ma-advise ko huwag gumamit ng AI para buhay pa rin yung kultura sa pagsulat ng kanta. Yun lang ang importante. Sa madaling salita, huwag natin suportahan yung AI. Sa paggawa ng kanta lang naman. Thank you. Ayan. So, sa ibang members, ano yung may share niyo? Ganda na sinabi ni Aris, madalas naman nating pag-usapan yun eh. So, nakakatuwa. Masarap naman kasi talagang pakinggan eh. Diba? Halos perfect yung halos perfect yung pagkakagawa, pagkakatugtog, pagkakanta. Pero nawawala naman yung creativity kasi. Siguro creative kapag gumawa ng prompt. Pero yung creativity kung paano gumawa ng kanta, paano gumawa ng mga nota, paano gumawa ng music, so yun nawawala to. Yan, yung lagi naman tayo kami pag-usapan kapag nagkakasama kami. And then, ano pa ba? Kung yun lang ginagawa nyo, kung talagang gusto nyo magbanda, hindi magbanda. Kung yun yung isa sa mga pangarap ninyo, bucket list ninyo, then go lang. Yun. Ayan, si Doc, anong may share mo? Siguro, Reaper Rocker, nagkataon lang maswerte ako dito sa tatlo kong kabanda. Kumbaga, so far, wala kaming drama. Maliban, minsan lang talaga hindi maiwasan yung nagkakaproblema yung sound engineer namin. So, eto, isa dun sa maipapayo ko sa mga balak talaga magtayo ng banda. Actually, kahit naman yung may mga banda ngayon, ayan, kahit si Ged, sabi nga kanina, ang hirap talagang makahanap minsan ng yung kahit sa schedule. So, kumbaga, as much as possible, nagkakaunawaan lahat ng band members, open sa isa't isa kung sakali may problema, kahit sa pagtugtugan, magkakaroon ng gig, yung huwag mahiya na, hindi ako pwede sa ganito kasi may appointment ako, Siguro magsabi lang talaga, open sa isa't isa, kasi maganda magtugtugan, Reaper Rocker, pag walang drama. Ayan, kahit si Jed, narinig ko yung sinasabi ni Jed kanina, ayan. As much as possible, ang tatanda na natin, uubusin pa ba natin yung ating oras, Awayan. Mas maganda talaga, tugtugan, walang drama. Mas maraming magagawang kanta kapag smooth sailing ang isang banda, Iisa yung kunyari, hindi nagkakaisa dito sa nagawang kanta, o baka may suggestion ibang banda, yung ibang band member, sige, magkaroon ng compromise. Kasi, mas maganda talaga kapag yung stress-free ang isang environment. In general, sa trabaho man yan, sa banda, sa bahay, Mas maganda talaga kapag okay yung samahan. Hindi na nagkakahiyaan kung yung isa pala may tampo sa gantong band member, Maganda open sa isa't isa, Tsaka point of view ko naman bilang isang miyembro ng isang banda, madaling sabihin talaga para sa ibang nag-a-aspire na magkaroon ng isang banda. Gusto kong bumuo ng banda. Ang daling sabihin yan Once nakahanap ka na ng vocals, gitarista, either isa or dalawang gitarista, bassist, saka drummer. Minsan, yan pa lang nagkakatalo-talo na, anong tutugtugin natin? So, dun sa mga bubuo, siguraduhin nyo lang magkakasundo kayo sa inyong magiging tugtugan. Tapos, hayaan nyo lang kung saan kayo dalhin ng inyong magiging tugtugan. Yan yung magiging future sound nyo kasi. And then, ang hirap talaga, tulad nung nagsisimula pa lang kami, gagawa ng kanta, maglalagay sa Spotify. Wala talagang idea uti-uti. May matututunan ka. Kailangan may distributor, kailangan sa Spotify, may gaano kahaba yung ipaghihintay mo, etc. So, ang hirap talaga kapag independent, So, ang masasabi ko lang, dun sa mga gusto magtayo ng banda, ayun, as much as possible, go lang kayo. Matututunan nyo rin yung mga yan along the way.
Ayun. So, thank you so much sa mga pag-share ng thoughts ninyo, no? So, bigay ako feedback. First dun sa tungkol sa AI music. Totally agree. Kasi nga, right now talaga, ang daming AI music na naglalabasan ngayon. Sa YouTube lang, ang dami mga biglang magugulat talaga ako sa suggested track, makikita mo. Oo, maganda yung tugtog, pero kahit din ako, hindi rin ako makonvince kasi alam mo, it's not a, gawa lang ng machine, alam mo yun, hindi siya talaga yung merong na para siyang ihahalin pulot ko sa isang robot. Technically robot, teknolohiya lang, walang kaluluwa yung music. So ganun siya eh. So wala totoo yung creativity, wala dun sa AI music. So sa mga aspiring bands, I agree na dapat huwag kayong dumepende rin sa AI kasi hindi siya talaga helpful para it can make a great decision, right? And then doon naman sa shiner mo, Doc, I agree with that. Openness is the most important thing sa isang banda. Doon kasi kung halimbawa hindi kayo open sa isa't isa, doon nagsisimula yung mga conflict, magugulat ka lang, may tampo pala si member sa'yo, di ba? So, it would be best na sabihin niya lang kung ano yung problem within the band, kung kaya namang ma-resolve sa masinsinang usapan. And that would work, di ba? Kung talagang hindi mag-work, edi pwede naman kayo magsabi sa isa't isa na talagang pwedeng mag-leave na lang sa band, di ba? It would para magkaroon kayo ng smooth sailing at hindi magkaroon ng mga problem sa paggawa ng music, no? So yun, thank you for sharing your thoughts. So next naman si Jed ng Celestials. So anong maiba-advise mo sa mga aspiring bands at ano yung ma-share mo? So yun, papayo mo sa mga sumagulat pa. Una, dapat maging handa kayo sa mga tatahakin problema or problema na maging handa kayo doon. Maging handa kayo sa mga criticism ng bawat tao na nasa paligid nyo. Yung criticism na matatanggap ninyo, gawin nyo yung lakas. Use it as a fuel para mas gumanda pa yung banda nyo sa inyo. Saan ba tayo natututo sa pagkakamali natin? Then what's the time? Tapos yung pangalawa, agree ako doon din sa sinasabi nila na sir, sa banda nito na be open sa bawat isa. Kung ano man yung problema, kung ano man yung pinagdadaanan, may mga suggestion kayo, kung ano yung gusto nyo ilagay sa totoo, pag-usapan nyo, parang hindi kayo magkaroon ng gap sa isa't isa. Or mas maganda din kasi nagbibigay ka ng suggestion sa isa't isa. Kasi doon mas lumalabas kung ano yung ikagaganda ng or ikagaganda din ng banda nyo. Then, third or last na ayaw ko din yung iwasan natin yung paggamit nga ng AI. It's not hard to embrace the innovation. Ganda ang innovation, ganda technology. Not using AI as your fuel for your music. Hindi siya creative. Wala yung pagiging creativeness ng isang tao. Tumakas tayo sa AI. Maganda ang technology, but use it wisely. Yun lang. Yun. Thank you sa pag-share mo ng feedback regarding on it. And ayun nga, agree ako dyan sa first mong sinabi about sa preparation sa mga problema. Kasi sa pagbabanda talaga, hindi rin maiwasan yung mga conflicts or any challenges that may encounter. So, it would be best talaga na pagtulungan yan at work as a team, no? Kaya nga kayo nagbabanda eh. So, hindi naman lang isa lang yung nagpa-function niya. Dapat everyone should function, no? Ayun, yung regarding nga sa criticism or I can
term that as a constructive criticism na may mga talagang sabi natin na yung mga magse-share ng mga kanilang thoughts. I think yes, it would be best na makinig tayo sa mga feedback ng mga listeners din natin. Para alam mo yon, ma-improve natin ang music natin eh. And for quality, di ba? So quality wise din, totoo yan, para mag-continuous yung improvement ng isang music or any product, di ba? It's always we need the feedback from the listeners at sa mga tao. So, di ba? Magtetengang kawali ka lang dyan sa mga feedback or yung mga constructive criticism sa mga nakikinig. I think hindi siya hindi ka mag-grow as a musician. It would be best, no, na talagang nakikinig din tayo sa mga listeners natin. So, ayun. Tama. Pero din, pipiliin mo lang din yung papakinggan mo, yung may sense mo. Kasi minsan, may mga tao din na they provide criticism na wala lang, kayo masabi lang. Basher na tawag doon. Maraming basher. Basher din. Pero yun yan. Pagka nakarinig ka ng gano'n, yung mga bashers, na lang, labas na lang sa Kalimantek. Agree. Yes. Iba rin kasi talaga pag yung versus sa constructive criticism versus bashing. Kasi sa bashing, halatang lang they trying to attack you, pero walang walang sense or walang laman actually. So, yung mga ganyan, lang yan, labas lang yan sa tenga, yun ang pansinin, di ba? So, at saka, yun, I agree, sa mga banda rin, no, kahit nagsisimula ka, may possibility na may mga ma-encounter kang ganyan. So, don't take it seriously. Hayaan mo lang sila, di ba? So, tama yun. Kasi sometimes, yung kung sino pa yung mga madalas mong kasama, sila yung unang hahatak sa mga baba. Mas maganda din na ipakita mo sa iyo, just prove to yourself na kaya mong gawin kinatahak. Yes, 100% agree on that. So, yun, tama naman. Sana, yung mga magkakakilala lang sa scene, wag na magsiraan. Yun lang yung akin, yung thoughts ko dyan. Kasi tayo lang naman din nagkakaintindihan sa music na to. Why not, di ba? Instead na magsiraan, magsuportahan. Yung ganun talaga, marami ngayon. Pumapasok. Mga naririnig doon, daming issue. Mas may yung nasa isang industriya tayo, why not? Even though different siya, it's yun yan, not siya sa support na lang natin siya. So, before we end, baka may mga gusto kayong i-shout out, bawat isa sa inyo. Sino gusto nyo i-shout out? So, sa banda ni Doc, let's begin. Una Ricardo. Go. Nagkahiyaan pa eh. Sige, ako na muna. Doon sa mga pinsan ko kanina na tuwan-tuwa doon sa music natin ng Fair. Nakausap ko sila kanina, although yung pagkikita namin kanina hindi sa magandang pagkikita dahil meron kaming kamag-anak na inilibing kanina, tapos medyo puyat pa nga ako, mabo lang ako. Kararating na namin galing Batangas. So yun, yung mga pinsan ko, shoutout sa inyo. Thank you sa pagsuporta sa amin sa banda ni Doc. Yun lang. Thank you, Rapper Rocker. Welcome, and also extending our condolences din sa relatives mo. Okay, thank you. So next naman, sige, sino sa inyo sa banda ni Doc? Next. Sige, Bray, ako na. Ayan, baka makalimutan ko eh. So, unang-una, salamat sa Nebepro Pasti Music Production Services. Reaper Rocker, thank you sa time. Sa, pagbibigay ng time sa kahit papano na po-promote ang banda ni Doc. Yung mga kasama namin sa roster, nawala na. Si Jed na lang ang natira. Ayan, hello din. Ayan, baka magtampo yung kambal ko, si Iska. Ayan, ay sa inyo. Carlo! Kami na bahala sa iyo, huwag ka nang malulungkot, okay? At tayong matindi pagsasamahan, no? Ayan,
hoping na sana this year may labas natin ng maluwalhati yung 4 na singles na lalabas natin starting March 20. Ayo, Reaper Rocker. Basta 4 na singles ang lalabas sa amin. Isang parang Green Day, yan yung Buitre at Buhaya, 2 love song kung alam mo lang, tsaka wala na. And then by September, Paskong 500. Ito yung tungkol dun sa sinabi ng DTI na 500 pesos daw kasya sa Noche Buena. Ginawa namin ng emo na kanta. Ayan. And then, hoping ako, yung mga kasama natin sa roster, ayan, Celestials, na wala na yung Chronocyte kanina. Ayan. Hoping ako, mag-boom yung ating mga career. Ayan, wishing for the best sa ating lahat, no? At least natutuwa ako yung mga boses na naririnig ko dito sa roster, hindi yung sobrang drench sa reverb. Alam ni Jed yung sinasabi ko. Ayan. At alam ko, lahat tayo dito indie. Legal na indie, hindi yung indie na under ng Viva Music or kung ano man. Ayan. So hoping ako, more power sa lahat. Nice. Okay. Oh, Brian. Okay, shoutout sa mag-ina ko na nasa baba ngayon, nag-aantay dahil mag-grocery daw kami, naiinit na. Nice. Okay, and then, siyempre, babatiin ko yung mga katrabaho namin, niyari sa company sa TAP. So, magandang hapon, and shoutout sa inyong lahat. Salamat sa suporta, and kita-kits sa company. Okay? Okay, thank you. So, si Jet ng Celestials. Sino gusto mo i-shoutout? Yun na. So, shout out yung sa workmate ko. The Blind Family. Dahil sa mga bago members ng Celestials. Yun nga. Shout out sa Nete. Thank you for having us here at your roster. Thank you sa iyo, Liver Rockers, for letting us here to have a very wonderful interview to showcase yun nga na promote yung banda namin. Tuloy-tuloy lang, supportan natin ang bawat isa nasa roster, Necroprasti, and siyempre supportan natin yung mga nasa underground music. Abangan nyo na lang din yung mga bago namin yan. Mga bago namin kanta. Mas complicated siya kaysa dun sa mga nauna natin. Thank you. Alright. Thank you so much din sa pag having this interview. Nag-spend kayo ng time. Makilala ko kayo at ayun, papasalamat din ako sa inyong lahat sa pag-participate. Talagang na-appreciate ko at saka yung mga feedback at mga responses nyo at saka yung pag-share nyo sa buhay banda nyo. Marami rin ako natutunan sa mga thoughts ninyo, no? Hopefully na makita-kita tayo sa mga future gigs at full support tayo dyan. Alright, so muli nagpapasalamat ako sa mga bandang nakasama natin, Chronocyte, Banda ni Doc, at Celestials. Lubos akong natuwa at marami akong natutunan sa inyong mga banda at sa mga na-share nyong thoughts. And patuloy lang nating suporta ng local scene at suportahan din natin ang kanilang mga banda. Kaya i-check out nyo yung mga Facebook pages sila. Ang links ay available sa description. Let's check out the mosh spots that we could visit for the following days.
Alright, so that was all for the video for today, and let me know in the comment section sa anong masasabi nyo sa mga bandang na interview natin. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!